Humahaplos sa mga kurtina ang huling sinag ng araw habang abala si Ara sa paghahanda ng hapunan. Amoy adobo ang buong bahay, ang paborito ni Marvin. 1 taon na rin simula nang lumipat sila sa bahay na ito, ang bunga ng pinagsama nilang pangarap. Nararamdaman niya ang init ng bahay, ang pagmamahal na pinagsikapan nilang itayo. Ngayon, ang kanilang anibersaryo ng kasal at gusto niyang maging perpekto ang lahat. Ngunit may bumabagabag sa kanya. Nitong mga nakaraang buwan, ramdam niya ang pagbabago kay Marvin. Madalas itong lumabas ng bahay, laging may dahilan tungkol sa trabaho, at kung minsan, may kakaibang lamig sa mga mata nito. Pero pinipilit niyang huwag bigyang pansin. Ayaw niyang sirain ang perpektong imahe ng kanilang pamilya. Malapit na yan, mga anak. Bulong niya sa sarili. Habang inaayos ang lamesa, tiningnan niya ang orasan. 7:00 na. Huling tawag niya kay Marvin, 5:00 pa. Sinabi nitong may urgent meeting sa bangko. Pinilit niya lang intindihin. Matagumpay si Marvin bilang bank manager at kasama niyon ang responsibilidad. Bumuntong hininga si Ara. Pilit niyang pinipigilan ang nararamdaman niyang kaba. Bigla, umilaw ang TV sa sala. Hindi niya maalala kung sino ang nagbukas. Ang balita. Narinig niya ang boses ng reporter. Breaking news! Malaking sunog sa Diamond Grand Hotel sa Makati. Biglang nanindig ang balahibo ni Ara. Hindi dahil sa sunog, kundi sa lokasyon. Diamond Grand Hotel. Ito ang paboritong lugar ni Marvin para sa client meetings. Ngunit bakit niya naramdaman yon? Pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Nako, kawawa naman ang mga tao. Bulong niya. Ngunit habang patuloy siyang nanonood, lalo siyang kinabahan. Ang kamera ay lumilibot sa mga bumbero at rescue team. Maraming usok, sigaw ng mga tao. May mga pulis din. Kasabay ng insidente ng sunog, may naiulat ding raid ng pulisya sa loob ng hotel. Patuloy ng reporter. Raid? Sa isang hotel? Lalo siyang nagtaka. May mali. Talagang may mali. Biglang nag-flash ang screen. Isang video. Live coverage. Kinukuhanan ng reporter ang isang lalaki at isang babae na inilalabas mula sa hotel. Nakabalot sa kumot. Halos hindi na makita ang mukha nila. Ang lalaki ay pilit na tinatakpan ng mukha, habang ang babae naman ay nakayuko. Nanginginig ang mga kamay ni Ara. Hindi niya maintindihan kung bakit niya nararamdaman ang matinding takot na ito. Ito ba ang senyales na kinakatakutan niya? Unti-unti, lumapit ang kamera. Nag-focus ito sa 2 figura. Napabitaw si Ara sa hawak niyang plato. Kumalabog ito sa sahig, nabasag. Hindi. Imposible. Ang lalaki ay nagtaas ng tingin at sa ilalim ng ilaw ng emergency vehicle, kitang-kita ang gulat sa mga mata nito. Si Marvin, ang kanyang asawa. Sa tabi niya, dahan-dahang itinaas ng babae ang kanyang mukha. Nanginginig ang labi nito. Maputla. Si Vanessa, ang empleyado ni Marvin. Nagpanting ang tenga ni Ara. Narinig niya ang boses ng reporter na naglilista ng mga pangalan. Kinilala ang 2 na-rescue na sina Marvin de la Cruz, isang respetadong bank manager, at Vanessa Reyes, empleyado niya, na parehong natagpuan sa iisang kwarto sa nasusunog na hotel. Kasalukuyan silang inimbestigahan sa kasong adultery, ayon sa batas. Uminit ang kanyang mga mata. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang pisngi. Isang butil ng luha ang pumatak, hindi sa pisngi, kundi sa basag na plato sa paanan niya. Nagpatuloy ang balita, ngunit wala na siyang narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng sarili niyang puso na unti-unting nadudurog. Ang kanyang mundo, ang kanilang pamilya, ang pagmamahalan na inakala niyang matibay. Lahat ay naglaho sa isang iglap. Sa harap ng milyon-milyong manonood, isang matalim na hapdi ang gumising kay Marvin. Hindi sa braso niyang may benda dahil sa sunog, kundi sa kalooban niya. Humihinga siya ng malalim, ngunit ang hangin
ay parang semento sa baga. Nasa ospital siya, may pulis sa labas ng kwarto, at sa kabilang gilid, isang abogadong pilit siyang kinakausap. Ngunit ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Ara, ang mukha ni Vanessa, at ang milyon-milyong mukha sa telebisyon na humuhusga sa kanya. Mr. Dela Cruz, kailangan nating magplano para sa kaso ninyo, sabi ng abogado. Malala ang sitwasyon, adultery, at posibleng obstruction of justice dahil sa nangyari sa hotel. Adultery. Ang salitang yon ay parang patalim na bumaon sa puso niya. Nang bumukas ang pinto, nanlamig ang buong katawan ni Marvin. Si Ara. Nakatayo siya doon, matigas ang ekspresyon, walang bahid ng luha o galit. Lamig. Iyon ang bumalot sa buong silid. Sa likod niya, ang kanyang mga magulang at mga magulang ni Ara, lahat ay nakatingin sa kanya na parang isang estranghero. Ara. Ang tanging nasabi ni Marvin, halos pabulong. Walang imik si Ara. Dahan-dahan niyang inabot ang kaliwang kamay at sa gitna ng silid, hinubad ang singsing ng kasal. Ito, malamig niyang sabi, at ibinato sa kanya ang singsing. Tumama iyon sa pader sa likod niya at nahulog sa sahig. Tapos na tayo, Marvin. Nanlumo si Marvin. Hindi niya nagawang pulutin ang singsing. Iyon ang tanda ng lahat ng pinagsamahan nila. Ngunit ngayon, basag na ito, tulad ng kanyang pagkatao. Paano siya dumating sa puntong ito? Bumalik ang kanyang alaala sa mga nakakaraang buwan, ang pressure sa trabaho, ang pagnanais na umangat, ang pangamba na baka hindi siya sapat. Naalala niya ang araw na una niyang nakilala si Vanessa. Flashback. Isang bagong empleyado sa kanyang departamento. Bata, maganda, at matalino. May kakaibang kislap sa mga mata nito, ang parehong kislap ng ambisyon na minsang nakita niya sa sarili niya. Good morning, Sir ni Marvin. Bati nito. Ngumiti. May kakaibang tama ang nangiti na yon, hindi tulad ng iba. May paghanga at may pagnanais. Simula noon, madalas silang magkausap. Tungkol sa trabaho, tungkol sa pangarap, tungkol sa buhay. Unti-unti, nahanap niya kay Vanessa ang isang bagay na pakiramdam niya ay nawawala sa kanyang buhay. Unawa, paghanga, pagtanggap. Hindi mo naiintindihan, Ara. Hindi mo naiintindihan ang bigat ng lahat ng ito. Iyon ang paulit-ulit na sinasabi niya sa kanyang sarili. Ang kanyang mga magulang ay laging nagdidikta kung ano ang dapat niyang gawin, ang dapat niyang marating. Ang kanyang ama, isang dating opisyal sa gobyerno, ay laging may matataas na ekspektasyon. Ang kanyang ina, laging mapanuri. Kailangan mong maging mas magaling kaysa sa akin, Marvin. Laging paalala ng kanyang ama. Huwag mong ipahiya ang pangalan ng pamilya. At mayroon ding utang. Isang malaking utang na bunga ng isang maling desisyon sa investment. Pilit niyang tinatago kay Ara. Alam niyang magagalit ito. Kailangan nating mag-generate ng mas maraming clients, Sir Marvin, sabi ni Vanessa isang gabi habang nag-overtime sila sa opisina. May kilala akong influential na tao na pwedeng makatulong sa iyo. Muling nagsalita ang abogado. Mr. Dela Cruz, may ilang transaction din kayo na hindi tugma sa records ng bangko. Inimbestigahan na rin ito ng NBI. Transaction. Inalala ni Marvin ang mga pilit na pinapasok sa kanya ni Mr. Lim, ang kanyang diretsong boss. Mga transaksyon na sinabi nitong makakatulong sa kanyang promotion at makakatakip sa kanyang utang. Mga transaksyon na madalas ipinapasa niya kay Vanessa. Flashback. Marvin, alam mo namang kailangan mo ng pera para sa utang mo, sabi ni Mr. Lim habang umiinom sila ng kape sa isang mamahaling restaurant. May paraan para lumaki ang komisyon mo at matakpan ang di mo pagkakaunawaan sa bangko. At doon pumasok ang pangako ni Vanessa, ang pangako ng tulong, ang pangako ng unawa, ang pangako ng isang kinabukasan na walang takot. Gagawin ko po ang lahat, sir, sabi ni Vanessa noon,
Nang gabing iyon, matapos nilang makipagkita sa isang client sa Diamond Grand Hotel. Para sa'yo. Ngunit ngayon, ang lahat na iyon ay nauwi sa isang bangungot. Ang kanyang pangarap, ang kanyang karera, ang kanyang pamilya. Lahat ay nasunog sa hotel na iyon. Muling bumukas ang pinto. Pumasok ang dalawang pulis. Mr. Marvin de la Cruz, sinasampa namin sa inyo ang kasong adultery at ang kaso ng bank fraud. Sabi ng isa, kailangan niyo pong sumama sa amin sa presinto. Hindi na lumaban si Marvin. Pakiramdam niya, ubos na ang lakas niya. Habang inilalabas siya, nagtama ang paningin nila ni Ara. Ang mga mata nito ay hindi na lamig. Puno na ito ng matinding galit. Ngunit bago pa man siya tuluyang lumabas ng silid, umilaw ang kanyang cellphone sa side table. Isang text message mula sa isang unknown number. Mali ka nang pinili, Marvin. Lahat ng ito ay simula pa lamang. Ang ilaw sa kisame ng ospital ay bumubulag kay Vanessa. Masakit ang ulo niya at ang kanyang braso ay may benda. Ngunit ang pinakamasakit ay ang kahihiyan, ang pagiging tampulan ng balita. Ang mga tingin ng nurses at pulis na parang hinuhusgahan siya. Si Marvin, dinala na sa presinto. Siya naman nakabantay pa rin ang pulis sa labas ng kwarto. Ma'am Reyes, kailangan po namin ang statement nyo sa nangyari sa hotel. Sabi ng isang pulis. Sunog, raid, adultery. Lahat ay sumasayaw sa isip niya. Paano nangyari ito? Flashback. Ang kanyang ina, may malubhang sakit. Ang tambak na bayarin sa ospital. Ang mga kapatid na umaasa sa kanya. Ang maliit na bahay na halos gumuho na. Anak, pagbutihin mo sa trabaho. Huling habilin ng kanyang ina bago siya umalis sa probinsya. Iahon mo ang pamilya natin sa kahirapan. Nagsumikap siya. Nag-aral ng mabuti. Ngunit sa mundo ng Makati, tila hindi sapat ang sipag lang. Kailangan niya ng mas mabilis na paraan. Nakita niya kung paano umaangat ang iba, gamit ang diskarte, gamit ang koneksyon. Nang makapasok siya sa De La Cruz Bank, nakita niya si Marvin, matagumpay, mayaman, may posisyon. Isang simbolo ng lahat ng gusto niyang marating at nakita niya rin ang isang lamat sa pagkatao ni Marvin, ang pangangailangan na laging maging sapat, ang takot sa pagkabigo, isang kahinaan na pwede niyang gamitin. Sir Marvin, may problema po ba kayo? Tanong niya noon, matapos niyang mapansin ang pagiging balisa ni Marvin sa isang client meeting. Wala, okay lang ako. Sagot nito, ngunit nakita niya ang bahid ng pag-aalala sa mga mata nito. Mula noon, naging kakampi niya si Marvin. Pinakita niya ang suporta, ang unawa, pinakinggan ang mga problema nito. Ang unti-unting pagtitiwala ni Marvin sa kanya ay naging gasolina sa kanyang ambisyon. Hindi ko naman sinasadya. Gusto ko lang umasenso. Ngunit sa gitna ng kanyang mga pangarap, may tinig na bumubulong. Isang tinig mula sa kanyang nakaraan, flashback. Isang mas lumang memorya. Isang nakaraang trabaho. Isang nakaraang mentor na kanyang niligawan, inakit, at ginamit para sa promotion. Nang makamit niya ang promotion, iniwan niya ito. Umiyak ang asawa ng mentor niya. Wala kang awa, sigaw ng babae noon. Mga agaw ka. Ngayon, naririnig niya muli ang mga salitang iyon, ngunit mas malakas, mula sa buong bansa. Inabot niya ang kanyang cellphone. May mga messages, karamihan galit. May isa mula sa kanyang kapatid. Ate, bakit ka ganyan? Nakakahiya ka. Umalis ka na lang dyan sa ospital. Napakagat siya ng labi. Ang pangarap na maihon ang pamilya, nagdulot lang ng kahihiyan. May kumatok sa pinto. Si Celeste, ang kanyang karibal sa opisina. Hindi siya ngumingiti. So ito na pala ang bagsak mo, Vanessa? Sabi ni Celeste, may mapait na nangiti. Akala ko ba ikaw ang pinakamagaling? Ikaw ang may diskarte? Anong ginagawa mo dito, Celeste? Malamig na tanong ni Vanessa. Nagbibisita lang.
para makita ang resulta ng mga ginawa mo, sagot nito. Akala mo ba, hindi ko alam ang mga kalokohan ninyo ni Marvin? Ang dami kong alam, Vanessa. At alam ko rin kung paano ka mang-agaw ng asawa ng may asawa. Wala kang alam, depensa ni Vanessa. Talaga? O baka ayaw mo lang aminin sa sarili mo? Ang utang ni Marvin, ang mga illegal transactions niyo ni Mr. Lim. Alam ko ang lahat, sabi ni Celeste. Ang nangiti ay naging isang nangisi. Mula noon pa. Pero naghintay lang ako ng tamang panahon. At ito na yon. Nanlaki ang mga mata ni Vanessa. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, hindi lang kayo ni Marvin ang may plano, sagot ni Celeste. At lumabas na ng kwarto. Iniwan si Vanessa na naguguluhan. Bigla, umilaw ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Mas masakit pa ang mararanasan mo kaysa sa akin, Vanessa. Ang lahat ng ito ay simula pa lamang ng iyong pagbagsak at wala kang karapatang magalit. Kasama sa text message ang isang link, isang lumang news article tungkol sa isang executive na nawalan ng pamilya at karera dahil sa isang ambisyosang empleyado. Isang pangalan ang nakasulat doon, Vanessa Reyes. Ang bawat sulok ng bahay ay nagpapaalala kay Ara kay Marvin. Ang paboritong upuan nito, ang amoy ng kanyang pabango sa unan, ang mga larawan nilang magkasama. Ngunit ngayon, ang mga alaala ay hindi na nagbibigay ng saya, kundi matinding kirot. Mama, bakit po hindi na umuuwi si Papa? Tanong ni Miguel, ang kanilang 7 taong gulang na anak. Habang naglalaro sa sala, napahinto si Ara. Paano niya sasabihin sa kanyang anak ang katotohanan? Paano niya ipapaliwanag ang sakit na dinaranas niya? May trabaho pa si Papa, anak. Ang tanging nasabi niya habang pilit na ngumingiti. Ngunit ang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Hindi lang sa bahay niya dinaranas ang pasakit. Sa eskwelahan, tinutokso si Miguel. Anak ng mang-aagaw. Ang tatay mo nasa TV. Umiiyak itong umuuwi at dinudurog niyo ng puso ni Ara. Hindi niya inasahan ang pagtalikod ng pamilya ni Marvin. Ang kanyang biyenan, na noon ay mapagmahal, ngayon ay tumingin sa kanya na parang estranghero. Hindi ka ba nagkulang, Ara? Tanong ng biyenan niya, puno ng hinanakit. Bakit nagawa ito ni Marvin? Tila ba siya pa ang may kasalanan? Wala na siyang lakas para magpaliwanag. Ang tanging nais niya ay hustisya. Isang linggo matapos ang insidente, nagtungo si Ara sa isang law office. Kailangan niya ng abogado. Kailangan niya ng tulong. Gusto kong i-divorce si Marvin, matigas niyang sabi sa abogadong si Attorney Ramos. At gusto ko siyang sampahanan ng kaso sa lahat ng ginawa niya, pati na rin si Vanessa Reyes. Alam niyo po bang magiging mahaba at magastos ito, Ma'am Ara? Tanong ni Attorney Ramos. Kahit ano, Attorney. Gusto kong managot sila. Sagot niya, walang pag-aalinlangan. Para sa mga anak ko. Upang matustusan ang kaso, kinailangan niyang magbenta ng ilang ari-arian. Ang sing-sing na ibinato niya kay Marvin, kinuha niya. Hindi para suotin, kundi para ibenta. Ang alahas na bigay ni Marvin, ibinenta rin niya. Lahat ng konektado sa kanya, gusto niyang mawala. Dumating ang araw ng paglilitis. Ang korte ay puno ng mga tao at media. Nakita niya si Marvin, payat, magulo ang buhok. Nakatingin sa kanya, may bahid ng pagsisisi, ngunit hindi niya iyon pinansin. Sa tabi ni Marvin si Vanessa, nakayuko. Pagpasok ni Ara sa korte, nagtama ang paningin nila ni Marvin. Sa mga mata ni Ara, walang awa, walang pagmamahal. Puno lamang ito ng galit. Galit sa taong nangako ng habambuhay na pagmamahal, ngunit nagtaksil. Your Honor, simula ni Attorney Ramos, narito po kami upang ipakita ang lahat ng ebidensya ng pagtataksil na magkasama na sina Marvin de la Cruz at Vanessa Reyes na nagdulot ng matinding pinsala sa aking kliyente, si Mrs. Ara de la Cruz, at sa kanyang mga anak.
Inilatag ang lahat ng ebidensya, mga CCTV footage mula sa hotel, mga resibo ng mga pinagkakagastusan ni Marvin at Vanessa, mga testimonya ng mga empleyado ng bangko. Lahat ay nagtuturo sa iisang konklusyon. Si Marvin, na noon ay kilala bilang isang matagumpay at kagalang-galang na bank manager, ngayon ay nakaupo sa bench ng mga akusado. Ang kanyang ulo ay nakayuko. Nagsalita ang huwes. Batay sa mga ebidensyang iprinisinta, hinahatulan ng korte na may sala sina Marvin de la Cruz at Vanessa Reyes sa kasong adultery at iba pang kasong may kinalaman sa kanilang ilegal na gawain sa bangko. Bumagsak ang martilyo ng huwes. Kumalabog ito sa buong bulwagan. Hinahatulan kayo ng pagkakakulong? Hindi na pinakinggan ni Ara ang buong hatol. Naramdaman niya ang bahagyang paggaan sa kanyang dibdib. Sa wakas, hustisya. Ngunit ang paggaan na yon ay panandalian lang. Ang sugat sa kanyang puso ay naroon pa rin. Malalim. Pagkatapos ng paglilitis, habang naglalakad siya palabas ng korte, may humarang sa kanyang isang reporter. Mrs. De La Cruz, ano po ang nararamdaman niyo ngayon? Tanong nito. May hawak na mikropono. Hindi siya nagsalita. Ngunit bago pa man siya makalakad palayo, ibinigay sa kanya ng reporter ang isang sealed envelope. Ma'am, baka po kailangan niyo itong basahin. May kinalaman po ito sa totoong nangyari sa hotel. Isang tao po ang nagpapabigay. Nagtataka si Ara. Ano na naman ito? May iba pa bang kailangan niyang malaman? Kinuha niya ang envelope, may kaba sa kanyang dibdib, may mali, may mas malalim pa sa nangyari kaysa sa nakikita ng publiko. Ang metal na kama ay matigas, ang kulay ng pader ay abo, at ang bawat tunog sa loob ng selda ay nagpapaalala kay Marvin na ito na ang bago niyang realidad. Wala na ang mamahaling suit, wala na ang power, wala na ang pamilya. Tanging ang uniforme ng preso at ang bigat ng pagkakasala. Kasama niya sa kulungan si Vanessa, ngunit sa magkaibang selda. Paminsan-minsan, nagtatama ang paningin nila sa common area. Ang dati nitong kislap, ngayon ay napalitan ng takot at kalungkutan. Napakasakit. Bawat araw sa loob ay parang taon. Hinahabol siya ng mga alaala. Ang mukha ni Ara, puno ng galit. Ang mga anak niya, umiiyak. Ang kanyang mga magulang, puno ng pagkadismaya. Marvin, may bisita ka, sabi ng isang gwardiya. Naglakad siya patungo sa visitation area. Isang payat at medyo matandang lalaki ang nakaupo sa kabilang panig ng salamin. Si Mr. Reyes, ang matandang janitor sa bangko na matagal na niyang kakilala. Sir Marvin, bulong ni Mr. Reyes, halata ang takot sa boses. May ipinabibigay po sa inyo. Inilagay ni Mr. Reyes sa tray ang isang nakatiklop na papel. May nakasulat sa labas, ang totoo. Kinuha ni Marvin ang papel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Binuksan niya. Isang serye ng nakasulat na pahayag, walang pangalan, ngunit detalyado. Nakasulat doon ang tungkol sa araw ng sunog. Hindi ito aksidente. Ang Diamond Grand Hotel ay sinadyang sunugin. Nanlaki ang mga mata ni Marvin. Sinadyang sunugin. Para ano? Ang mga wiring sa electrical room ay sinadyang isabotahe ilang oras bago ang inyong client meeting. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas. May taong nag-leak ng impormasyon tungkol sa inyong presensya sa hotel sa media at sinigurado na magkakaroon ng live coverage sa oras ng insidente. Hindi niya maintindihan. Bakit? Sino? Ang nagplano nito ay si Mr. Lim. Ginamit niya si Celeste bilang kanyang tao sa loob. Ang kanilang layunin ay sirain kayo ni Vanessa para mawala kayo sa landas ni Mr. Lim at para masakop niya ang posisyon mo sa bangko. Nabitawan ni Marvin ang papel. Bumagsak ito sa mesa. Nagkaroon ng malakas na dagundong sa kanyang tainga. Si Mr. Lim, ang mentor niya, ang taong nagbigay sa kanya ng oportunidad. Si Celeste, ang tahimik na empleyadong laging nasa likod. Naisip niya ang mga kahina-hinalang transaksyon na ipinilit ni Mr. Lim sa kanya.
Ang mga tips na ibinibigay ni Celeste tungkol sa mga galaw ni Vanessa. Ang lahat ng koneksyon ay nagsisimulang magbuo ng isang malaking larawan. Isang larawan ng panlilinlang. Naramdaman niya ang matinding galit. Ginamit siya. Pinagmukha siyang tanga. Hindi lang siya ang nagkasala, kundi biktima rin siya. Ngunit kasabay ng galit ay ang matinding pagsisisi. Biktima siya, oo. Pero siya ang naglagay ng sarili niya sa posisyon na yon. Siya ang pumasok sa relasyon kay Vanessa. Siya ang nagpadala sa tukso. Siya ang nagtiwala sa maling tao. Mr. Reyes, sigurado ka ba dito? Tanong ni Marvin. Halos umiiyak. Tumango si Mr. Reyes. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Narinig ko po sila, sir. Sa opisina. Nag-uusap sila tungkol sa paglilinim sa bangko. Salamat, Mr. Reyes, sabi ni Marvin. Ang boses ay puno ng pait. Nagmamadali siyang bumalik sa kanyang selda. Kailangan niyang sabihin ito kay Vanessa. Kailangan nilang magplano. Ngunit habang tumatakbo siya, may humarang sa kanya. Isang gwardiya, matangkad. Malapad ang dibdib, may kakaibang tingin sa mga mata. Marvin de la Cruz, malamig na sabi ng gwardiya. Mayroon kang pinagdadaanan dyan na hindi dapat makarating sa iba. Nagulat si Marvin. Paano nito nalaman? Ibigay mo sa akin ang papel na yan. Utos ng gwardiya. Ano po ang sinasabi niyo? Depensa ni Marvin habang pilit na kinukubli ang papel sa likod niya. Huwag ka nang magpanggap, sabi ng gwardiya. At bigla, marahas nitong kinuha ang papel sa kamay niya. Punit. Wala na. Huwag mong subukang gumawa ng gulo rito, de la Cruz. Babala ng gwardiya habang tinatapik ang balikat niya. Isang babala na nagpapahiwatig ng mas malalim na koneksyon. May mga mata at tenga kami kahit saan. Tiningnan ni Marvin ang gwardiya na papalayo. Hawak ang sirang piraso ng papel. Ang kanyang mundo na noon ay gumuho na, ngayon ay parang muling winasak. Wala ng pag-asa. Sino ang mapagkakatiwalaan niya? Lahat ba ay kabilang sa larong ito? Malamig ang sahig ng selda, malamig ang mga pader, ngunit mas malamig pa ang pakiramdam ni Vanessa sa loob niya. Ang bawat araw ay parang isang walang katapusang paghihirap. Ang mga tingin ng ibang preso, ang mga bulungan, ang pakiramdam na mag-isa siya sa mundo. Hoy, mang-aagaw! Sigaw ng isang preso. Ang ganda mo naman para mapunta rito? Pilit niyang binabaliwala ang mga yon, pero bawat salita ay tumatagos sa kanyang puso, nagpapaalala sa kanyang kasalanan. Wala na ang dating Vanessa na puno ng kumpiyansa at ambisyon. Pinalitan na ito ng takot at matinding pagsisisi. Sinubukan niyang magapela, sinubukan niyang maghanap ng butas sa batas. Ngunit walang makatulong. Ang mga kontak na pinagsikapan niyang makuha noon, ngayon ay nagsitalikod. Miss Reyes, malinaw ang ebidensya laban sa inyo, sabi ng kanyang abogado. Kailangan niyo nang tanggapin ang sentensya. Tanggapin. Paano niya tatanggapin ang isang buhay na puno ng kahihiyan at pagkakakulong? Naalala niya ang kanyang ina na naghihirap sa sakit. Flashback. Anak, huwag mong pababayaan ang sarili mo. Mahalin mo ang sarili mo bago ang iba, sabi ng kanyang ina. Habang umiiyak siya sa harap nito dahil sa hirap ng buhay, ngunit hindi niya pinakinggan. Ang pangarap na umasenso, ang pagnanais na makita ang kanyang ina na gumaling, ang pag-asa na makatakas sa kahirapan, ay naging dahilan para gawin niya ang lahat. At doon, pumasok si Marvin. Flashback. Alam kong pagod ka na, Vanessa, sabi ni Marvin isang gabi, habang umiinom sila ng kape pagkatapos ng meeting. Pero alam kong malayo ang mararating mo. Magaling ka. Ang mga salitang yon ay parang musika sa kanyang tenga. Ang paghanga ni Marvin ay parang balsamo sa kanyang pagod na kaluluwa. At sa gitna ng lahat, nakita niya ang sarili niya na unti-unting nahuhulog sa kanyang mentor, sa taong nakita niyang magiging tulay niya sa kanyang mga pangarap. Hindi na niya pinansin ang katotohanan na may asawa si Marvin.
Ang tanging nakikita niya ay ang kinabukasan na kasama niya ito. Ang kinabukasan na puno ng kayamanan at kapangyarihan. Ngunit ang lahat ng iyon ay naglaho. Nakuha niya ang kanyang sulat mula sa kanyang kapatid. Ate, lumalala ang sakit ni nanay. Hindi na siya makabangon. Naghahanap siya sa'yo. Nabitawan ni Vanessa ang sulat. Nagsimulang umagos ang kanyang luha. Ang mga pader ng selda ay tila lumiit. Sinasakal siya. Ang lahat ng kanyang ginawa, ang lahat ng kanyang isinakripisyo. Para lang dito, para sa sakit at pagdurusa. Isang araw, sa common area, nagtama ang paningin nila ni Marvin. May pilit itong sinasabi, tungkol sa isang plano, tungkol sa Mr. Lim. Vanessa, kailangan mong pakinggan ako. Bulong ni Marvin habang pilit na kinakausap siya. Hindi aksidente ang lahat ng ito. May nagplano. Ngunit hindi niya ito pinansin. Ang tanging nakikita niya ay ang kanyang sariling pagdurusa. Marvin, huwag mo nang isisi sa iba. Ito ang resulta ng ginawa natin. Malamig niyang sagot. Tumalikod. Ayaw na niyang marinig ang mga paliwanag. Sapat na ang sakit na nararamdaman niya. Ngunit habang naglalakad siya pabalik sa selda, nakita niya ang kanyang refleksyon sa isang sirang salamin. Ang dating Vanessa, na puno ng glitz at glamour, ngayon ay isang payat at malungkot na babae. Ang kanyang mga mata ay walang kislap. Ang kanyang mukha ay puno ng panghihinayang. Napakasama ko, bulong niya sa sarili. Ginawa ko ito sa sarili ko. Ang kanyang puso ay puno ng matinding kalungkutan. Wala na ang ambisyon, wala na ang pagnanais. Tanging ang pagod at ang matinding pagsisisi. Ang mga pader ng kanyang selda ay hindi lang gawa sa metal at semento. Ito ay gawa sa kanyang mga pagkakamali. Ang bawat pagtawag ni Miguel sa mama ay nagbibigay lakas kay Ara. Lumipas ang ilang buwan. Nagtrabaho siya sa 2 trabaho. Cashier sa umaga at naglalaban ng damit sa gabi. Ang kanyang mga kamay ay mag-aslaw. Ang kanyang mga mata ay laging pagod. Ngunit ang kanyang puso ay nananatiling matatag para sa kanyang mga anak. Mama, kailan po tayo bibisita kay Papa? Tanong ni Miguel isang gabi habang nagtuturo siya ng kanyang assignment. Napatigil si Ara. Hindi niya kayang dalhin ang kanyang mga anak sa kulungan. Hindi niya kayang ipakita sa kanila ang kanilang ama sa ganoong sitwasyon. Ang tanging nais niya ay protektahan sila mula sa sakit. Naalala niya ang envelope na ibinigay ng reporter sa kanya matapos ang paglilitis. Noon, binaliwala niya iyon. Ngunit ngayon, habang naglilinis siya, nakita niya ito muli. Binuksan niya ang envelope. Sa loob ay may mga kopya ng text messages, email exchanges, at isang serye ng mga larawan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nagbabasa siya. Mga pag-uusap nina Mr. Lim at Celeste tungkol sa Operation De La Cruz, tungkol sa pagpaplano, tungkol sa tamang panahon, at tungkol sa isang aksidente sa Diamond Grand Hotel. Hindi, bulong ni Ara. Nakasulat doon ang mga detalye kung paano sinabotahe ang electrical wiring sa hotel, kung paano sinigurado na may media coverage sa tamang oras, at kung paano ginamit si Marvin at Vanessa bilang mga pawn sa isang malaking laro. Ang tanging layunin ay sirain si Marvin para mawala siya sa bangko at makuha ni Mr. Lim ang posisyon niya, at si Celeste ginamit niya ang kanyang galit kay Vanessa para tulungan si Mr. Lim. Nanlamig ang buong katawan ni Ara. Hindi ito simpleng pagtataksil. Ito ay isang masalimuot na plano. Ginamit lang pala sila. Bulong niya. Ang kanyang tinig ay puno ng galit, ngunit may bahid ng sakit. Ang kanyang galit kay Marvin at Vanessa ay hindi nawala. Ngunit ngayon, may bago siyang kalaban. Isang mas malaking kalaban, si Mr. Lim, si Celeste. Nagtungo si Ara kay Attorney Ramos. Inilatag niya ang lahat ng ebidensya. Attorney, kailangan nating imbestigahan ito.
sabi ni Ara. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Hindi ito tama. Nagulat si Attorney Ramos. Ma'am Ara, kung totoo ito, mas magiging komplikado ang lahat. Hindi na lang ito kasong adultery. Isa itong criminal case ng conspiracy. Handa ako, attorney, sagot ni Ara. Hindi ko hahayaang makalusot sila. Hindi ako papayag na ang pamilya ko ay masira dahil sa kasakiman ng iba. Nagsimula si Ara sa kanyang sariling pag-iimbestiga. Lihim siyang nagtungo sa Diamond Grand Hotel, naghahanap ng mga taong maaaring may alam. Kinausap niya ang mga dating empleyado ng bangko na pinaghihinalaan niyang may koneksyon kay Mr. Lim at Celeste. Isang hapon, habang nakaupo siya sa isang coffee shop malapit sa bahay ni Celeste, may narinig siyang boses. Sana nga, tuluyan ng mabulok sa kulungan ang dalawang iyon, sabi ni Celeste habang kausap ang kanyang cellphone. Ang dami kong ginawa para lang masira sila. May kasama si Celeste, isang matandang lalaki, si Mr. Lim. Hayaan mo na sila, Celeste, sabi ni Mr. Lim, may mapanlin lang na ngiti. Ang mahalaga, nakuha natin ang gusto natin at walang sino mang makakaalam sa tunay na nangyari. Nabitawan ni Ara ang kanyang kape. Kumalabog ang tasa sa sahig. Nagtinginan sa kanya ang mga tao. Ngunit wala siyang pakialam. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kina Mr. Lim at Celeste. Ang kanyang galit ay muling sumiklab. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito galit na walang direksyon. Ito ay galit na may layunin. Isang layunin na itama ang mali. Hindi lang para kay Marvin, kundi para sa katarungan. Ang buhay sa loob ng kulungan ay isang walang katapusang pagsubok. Bawat araw ay pareho. Ang ingay ng mga susing nagkalampagan, ang amoy ng luma at pagod. Ngunit mas masakit pa kaysa sa pisikal na paghihirap ay ang pagdurusa ng kanyang kaluluwa. Isang hapon, habang naglalakad siya sa exercise yard, may tinawag sa kanya ang isang gwardiya. De la Cruz, may sulat ka. May sulat? Mula kanino? Buong akala niya, wala nang sino man ang magpapadala sa kanya ng sulat. Binuksan niya ang sulat. Mula kay Vanessa. Nagtatago sa isang pahina ng dyaryo, may nakasulat na pabalat. Para kay Marvin. Nakasulat doon ang balita. Ang kanyang ina ni Vanessa, pumanaw na. Nabitawan ni Marvin ang pahayagan. Puno ng kalungkutan ang mukha ni Vanessa sa litrato, ang kanyang mga mata ay nanlalabo. Nagkaroon ng malaking butas sa kanyang puso. Ang sakit na nararamdaman niya para sa kanyang ina ay malinaw na mababasa sa bawat linya. Naalala niya ang mga kwento ni Vanessa tungkol sa kanyang ina. Kung gaano niya ito kamahal, kung gaano niya ito gustong pagalingin. At ngayon, nawala na ito. Dahil sa kanya. Dahil sa kanilang dalawa, hindi pa natatapos ang araw, may muling tumawag sa kanya ang gwardiya. De la Cruz, may tumawag mula sa bahay niyo. Ang tatay mo isinugod sa ospital. Nanindig ang balahibo ni Marvin. Ang kanyang ama na matigas, na laging may matataas na ekspektasyon, na laging nagagalit sa kanya. Pagkatapos ng ilang oras, tumawag muli ang kanyang kapatid. Ang balita. Nagkaroon ng stroke ang kanyang ama. Lumalala ang kondisyon nito at ayaw nitong makita si Marvin. Nahulog si Marvin sa sahig ng selda. Ang kanyang ama, na kinatatakutan at kinagagalitan niya, ngayon ay naghihirap at ayaw siyang makita. Ang lahat ng kanyang pangarap, ang kanyang karera, ang kanyang pamilya, ang kanyang reputasyon, lahat ay naglaho. Wala na siyang natitira. Ang kanyang ina ni Vanessa, pumanaw na. Ang kanyang ama, naghihirap at ayaw na siyang makita. Si Ara, iniwan na siya. Ito na ang pinakamababang punto ng kanyang buhay. Ito na ang all is lost. Hindi na niya alam kung ano pa ang matitira. Ang pag-asa ay tila isang malayo ng alaala. Sa gabi, habang nakahiga siya sa kanyang matigas na kama, naramdaman niya ang matinding pagod. Pagod sa lahat ng nangyari. Pagod sa kanyang sarili. Nagsimula siyang umiyak. Tahimik. Walang tunog.
Ngunit ang bawat patak ng luha ay puno ng matinding pagsisisi. Naalala niya ang kanyang mga anak, ang kanilang mga ngiti, ang kanilang mga yakap, ang mga pangako na hindi niya natupad. Kung puwede lang niyang ibalik ang oras, kung puwede lang niyang burahin ang lahat ng kanyang pagkakamali. Ngunit huli na, hindi na siya makakatakas sa kanyang kasalanan. Wala nang babalikan, wala nang mayayakap. Habang nagbabasa siya ng lumang dyaryo na ibinigay sa kanya, nakita niya ang isang maikling balita. Isang pahayag mula kay Ara. Ako at ang aking mga anak ay magsisimula ng bagong buhay. Wala ng Marvin de la Cruz. Tapos na ang lahat. Kasama sa balita ang litrato ni Ara, payat. Ngunit sa kanyang mga mata, may isang matigas na determinasyon. Isang determinasyon na hindi na siya babalik. Kinuha ni Marvin ang kanyang ballpen. Sa likod ng pahina ng dyaryo, nagsimula siyang magsulat. Isang sulat para kay Ara. Hindi para magpaliwanag. Hindi para humingi ng tawad. Kundi para tanggapin ang lahat ng kanyang pagkakamali. At para sabihin ang isang bagay na matagal na niyang gustong sabihin. Ngunit alam niyang hinding-hindi na niya ito maibibigay. Ito na ang dulo ng lahat. Ito na ang katapusan ng Marvin de la Cruz na kilala niya. Ang paglabas sa kulungan ay hindi katulad ng sa pelikula. Walang naghihintay, walang palakpakan, tanging ang lamig ng hangin at ang pakiramdam na mas lalo siyang naging iba sa mundo. 5 taon. 5 taon siyang nabuhay sa likod ng rehas. 5 taon siyang nag-isip, nagmuni-muni, nagdusa. Miss Reyes, sabi ng gwardiya, habang inaabot sa kanya ang kanyang mga naiwan na gamit. Malaya ka na. Malaya. Ngunit ang kalayaan ay parang isang panaginip na hindi niya maabot. Lumabas siya, dala ang isang bag na puno ng kanyang nakaraan. Ang kanyang buhok, mas mahaba na. Ang kanyang katawan, mas payat. Ang kanyang mga mata, mas malalim. Napakasarap ng hangin. Ngunit ang ganda ng araw ay tila hindi nababagay sa bigat ng kanyang puso. Sinubukan niyang maghanap ng trabaho. Nag-apply siya sa iba't ibang kumpanya. Ngunit ang bawat application ay sinasalubong ng iisang sagot. I'm sorry, Miss Reyes. Nakita namin ang records ninyo. Hindi namin kayo matatanggap. Ang kanyang nakaraan ay humahabol sa kanya. Ang kanyang pangalan, na dati ay simbolo ng ambisyon, ngayon ay simbolo ng kahihiyan. Naramdaman niya ang matinding gutom. Pumasok siya sa isang karinderya. Nag-order ng pagkain. Habang kumakain, may narinig siyang mga bulungan. Ay, di ba siya yung babaeng kasama ni Marvin de la Cruz? Oo nga, ang kapal ng mukha. Lumabas na ng kulungan. Napakagat si Vanessa ng labi. Ang mga mata ng mga tao ay parang tumutusok sa kanya. Salamat po, sabi niya sa tindera at dali-dali siyang lumabas. Nagtungo siya sa kanyang lumang bahay. Ang bahay na pilit niyang iniaahon noon. Ngunit ngayon, mas luma na. Mas lalo nang gumuho ang kanyang pamilya. Walang sumasagot sa kanyang mga tawag. Ang kanyang kapatid, lumayo na. Naisip niya ang kanyang ina. Ang kanyang ina na hindi niya man lang nakasama sa huling sandali. Ang pagsisisi ay parang apoy na sumusunog sa kanyang kalooban. Isang araw, habang naglalakad siya sa isang parke, nakita niya ang isang poster. Volunteers needed, caring for the elderly. Bigla, may nagtulak sa kanya. Ito na siguro ang simula. Ang simula ng kanyang pagbabago. Nagtungo siya sa center. Nagsimula siyang mag-volunteer. Naglinis, nagpakain, nakipag-usap sa mga matatanda. May isang matandang babae doon, si Aling Nena. May sakit. Mag-isa sa buhay. Naalala niya ang kanyang ina. Salamat anak, sabi ni Aling Nena, habang hinahawakan ni Vanessa ang kanyang kamay. Napakabait mo. Naluha si Vanessa. Ang mga salitang yon ay parang ulan sa tuyo niyang kaluluwa. Ito na ang hinahanap niya, hindi ang kayamanan,
Hindi ang kapangyarihan, kundi ang kapayapaan sa kalooban. Sa bawat araw na lumipas, unti-unting gumagaling ang kanyang sugat. Ngunit hindi pa rin nawawala ang kirot. Ang kirot ng nakaraan. Minsan, habang naglilinis siya sa library ng center, nakita niya ang isang lumang pahayagan. May litrato ni Marvin. Nakasulat doon ang balita tungkol sa kanyang paglaya. Tiningnan niya ang litrato ni Marvin. Payat, matanda. Ngunit sa kanyang mga mata, may bahid ng kalungkutan na katulad ng sa kanya. Nasaan na kaya siya? Ano na kaya ang ginagawa niya? Naramdaman niya ang matinding pag-aalala. Sa loob ng 5 taon, hindi niya ito nakita. Hindi niya alam kung ano na ang nangyari sa kanya. Napakasakit. Bulong niya. Isang hapon, habang abala si Vanessa sa pagtulong sa isang medical mission para sa mahihirap, may narinig siyang nag-uusap. Kawawa naman yung bata, sabi ng isang nurse. May malubhang sakit, brain tumor. Kailangan niya ng malaking pera para sa operasyon. Oo nga, sagot ng isa. Miguel ang pangalan, De La Cruz. Biglang nanindig ang balahibo ni Vanessa. Miguel, De La Cruz. Naglakad siya palapit sa nurse. Sino po yung bata? Tanong niya. Si Miguel De La Cruz, anak po ni Marvin at Ara De La Cruz. Sagot ng nurse, malungkot ang boses. Nasa ospital siya ngayon. Malala ang kondisyon. Ang buhay ni Marvin ay nabalot ng dilim. 6 na taon mula nang lumaya siya. 6 na taon ng pagtitiis, paghihirap, at walang katapusang pagsisisi. Nagtatrabaho siya ngayon bilang isang construction worker. Bawat buhat ng semento, bawat martilyo sa pako ay parang pagpaparusa sa kanyang sarili. Ang kanyang mga kamay ay magaslaw, ang kanyang muka ay maputla. Hindi na siya ang dating Marvin De La Cruz na kilala ng lahat. Ang kanyang pamilya, unti-unting lumayo. Ang kanyang ama, pumanaw na, hindi man lang niya nakausap sa huling pagkakataon. Ang kanyang ina, halos hindi na siya kinikilala. Ang kanyang mga anak, walang balita. Ang tanging pinagsisikapan ni Nino ay magpadala ng pera kay Ara. Anonymously, alam niyang kailangan niya ito para sa mga bata. Kahit iyon na lang ang magawa niya. Isang araw, habang nagpapahinga siya sa construction site, may lumapit sa kanya. Si Leo, ang kanyang dating kaibigan sa bangko. Marvin, gulat si Leo. Ikaw nga. Leo, ang tanging nasabi ni Marvin, nahihiya. Anong ginagawa mo rito? Bakit ka nagtatrabaho ng ganito? Tanong ni Leo. Kumusta ka na? Ayos lang, sagot ni Marvin. Pilit nang ngumingiti. Ikaw? Ayos lang din, sabi ni Leo, ngunit may lungkot sa mga mata nito. Marvin, may sasabihin ako sa'yo tungkol sa anak mo, si Miguel. Biglang nanindig ang balahibo ni Marvin. Si Miguel? Anong nangyari kay Miguel? Tanong niya, puno ng kaba. May sakit siya, Marvin, malubha. Brain tumor, nasa ospital siya ngayon. Kailangan niya ng operasyon, sabi ni Leo. Narinig ko kay Ara, humihingi siya ng tulong. Nabitawan ni Marvin ang hawak niyang martilyo. Kumalabog ito sa lupa, nagdilim ang kanyang paningin, ang kanyang anak. Ang kanyang anak na inakala niyang ligtas, ngayon ay naghihirap. Saan? Saang ospital? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Nagmamadali siyang nagtungo sa ospital. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Bawat hakbang ay parang isang pagpapahirap. Pagdating niya sa ospital, nakita niya si Ara. Nakaupo sa isang bench sa labas ng emergency room. Payat, malungkot, nag-iisa. Ara, bulong ni Marvin. Nagtaas ng tingin si Ara. Ang kanyang mga mata ay puno ng gulat at galit. Anong ginagawa mo rito? Malamig niyang tanong. Si Miguel, sagot ni Marvin, halos umiiyak. Kumusta siya? Wala kang pakialam, sigaw ni Ara. Umalis ka na rito.
Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Hindi na nakapagpaliwanag si Marvin. Alam niyang may karapatan si Ara na magalit. Habang nakatayo siya doon, nawawalan ng pag-asa, may nakita siyang isang pamilyar na mukha. Si Vanessa. Nakatayo siya sa kabilang dulo ng pasilyo, nakatingin sa kanya. May luha sa kanyang mga mata. Payat din ito. Mukhang naghirap din. Naglakad si Vanessa palapit sa kanya. Ang kanilang mga mata ay nagtama. Sa mga mata ni Vanessa, may lungkot, pagsisisi at pag-aalala. Marvin, bulong ni Vanessa. Vanessa! Ang tanging nasabi ni Marvin, hindi sila nagkahiwalay sa loob ng 6 na taon. At ngayon, nagkita sila sa pinakamadilim na sandali ng kanilang buhay. Bigla, bumukas ang pinto ng emergency room. Lumabas ang isang doktor. Ang kanyang mukha ay seryoso. Nais ko pong makausap ang mga magulang ni Miguel de la Cruz, sabi ng doktor. Kailangan po niya ng emergency surgery. Kung hindi, malaki ang posibilidad na... Ang kanyang boses ay hindi na narinig ni Marvin. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng kanyang puso na unti-unting nababasag. Tiningnan ni Vanessa si Marvin at pagkatapos ay si Ara. Marvin, Miguel. Turo niya sa pangalan ni Miguel sa isang bulletin board. Ang kanyang anak ay nangangailangan ng tulong. At siya, wala nang magawa. Ang balita mula sa doktor ay parang kidlat na tumama sa puso ni Ara. Emergency surgery, malaking gastos. Habang nakikita niya si Miguel na nakaratay sa kama, ang kanyang mundo ay muling gumuho. Nandyan si Marvin at si Vanessa, ang 2 taong sumira sa kanyang buhay. Ngunit ngayon, sa harap ng kanilang anak na nangangailangan, tila nawala ang lahat ng galit. Ara, tutulungan ka namin, sabi ni Marvin. Ang kanyang tinig ay puno ng pagsusumamo. Gagawin ko ang lahat para kay Miguel. Ako rin, Ara. Dagdag ni Vanessa. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Patawarin mo kami, pero kailangan ni Miguel ng tulong. Tiningnan ni Ara ang 2. Ang kanyang puso ay puno pa rin ng kirot. Ngunit ang mukha ni Miguel, na tila humihinga na lang ng mahina, ay mas matindi kaysa sa kanyang galit. Hindi ko alam, bulong ni Ara. Hindi ko alam kung paano. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkalito, naalala niya ang envelope na ibinigay sa kanya ng reporter. Ang katotohanan tungkol kay Mr. Lim at Celeste. Iyon ang sandali na napagtanto niya. Hindi lang sila ni Marvin ang biktima. Biktima rin si Marvin. Biktima ng kasakiman at panlilinlang. Hindi nito binibigyang katwiran ang pagkakamali niya, ngunit nagbigay ito ng mas malalim na perspektibo. Kinausap ni Ara si Attorney Ramos. Inilatag niya ang lahat ng ebidensya. Attorney, kailangan nating ipaimbestiga sina Mr. Lim at Celeste, sabi ni Ara. Ang kanyang tinig ay matigas. Hindi sila dapat makalusot sa ginawa nila. Nagsimula ang investigasyon. Mabilis na kumalat ang balita. Si Mr. Lim at Celeste ay tinawag para tanungin. Ang kanilang mga kasinungalingan ay unti-unting nabunyag. Ang kanilang plano na sirain si Marvin ngayon ay bumalik sa kanila. Habang nagaganap ang lahat ng ito, si Miguel ay patuloy na nanghihina. Kailangan niya ng operasyon. Marvin at Vanessa, sa isang kilos ng lubos na pagsisisi, ay ipinagbili ang lahat ng kanilang natitirang ari-arian. Ang maliit na ipon ni Marvin, ang mga alahas ni Vanessa, lahat ay ibinigay nila. Ara, ito lang ang kaya naming ibigay, sabi ni Marvin habang inaabot ang pera. Sana makatulong. Kailangan pa rin natin ng mas malaki, sagot ni Ara. Ang kanyang boses ay puno ng kawalan ng pag-asa. Ngunit nagkaisa ang lahat. Ang mga lumang kaibigan ni Marvin, ang mga dating katrabaho ni Vanessa, at maging ang mga estranghero na narinig ang kwento ay nagbigay ng tulong. Ang komunidad ay nagkaisa para kay Miguel. Sa gitna ng lahat ng ito,
Nagkaroon ng sandali sina Ara, Marvin at Vanessa. Ara, gusto kong humingi ng tawad, sabi ni Marvin. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Wala akong ibang gusto, kundi ang makita si Miguel na gumaling. Sana mapatawad mo ako. Ara, wala akong ibang hiniling kundi ang patawad mo, sabi ni Vanessa, umiiyak. Napakasakit ng lahat ng ito at alam kong kami ang dahilan. Tiningnan ni Ara ang dalawa. Ang kanyang puso ay puno ng halo-halong emosyon, galit, puot, lungkot. Ngunit sa gitna ng lahat, may naramdaman siyang isang bagay na mas malakas kaysa sa kanyang galit. Long track-an. Hindi ko alam kung mapapatawad ko kayo ng buo, sabi ni Ara. Ngunit para kay Miguel, kailangan nating magkaisa. Dumating ang araw ng operasyon ni Miguel. Si Marvin, Vanessa at Ara ay magkasamang naghintay sa labas ng operating room. Walang nagsasalita. Tanging ang tunog ng kanilang paghinga at ang tahimik na panalangin. Napakasakit, napakabigat. Tiningnan ni Ara si Marvin at pagkatapos si Vanessa. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng galit. Puno na ito ng pag-unawa at isang patak ng luha ang umagos sa kanyang pisngi. Hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng pagtanggap. Nagbukas ang pinto ng operating room. Lumabas ang doktor, ngumiti. Successful ang operasyon. Ligtas na si Miguel. Sabay-sabay na huminga ng malalim sina Ara, Marvin at Vanessa. Ang mga luha ay sabay-sabay ding umagos. Hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng kaligayahan. Maraming araw ang lumipas. Unti-unting gumaling si Miguel. Ang kanyang nangiti, muling bumalik. Ang kanyang tawanan, muling narinig sa buong pasilyo ng ospital. Naging malinaw din ang kaso ni na Mr. Lim at Celeste. Nahatulan sila sa kanilang mga krimen. Ang katarungan, sa wakas, ay nagtagumpay. Isang hapon, habang abala si Ara sa pag-aalaga kay Miguel, lumapit si Marvin. Ara, pupunta na ako sa probinsya, sabi ni Marvin. Ang kanyang boses ay malungkot. May nakita akong oportunidad na mag-volunteer sa isang foundation para sa mga dating preso. Gusto kong tumulong. Tiningnan ni Ara si Marvin. Payat pa rin. Ngunit sa kanyang mga mata, may nakita siyang kapayapaan. Kapayapaan na matagal na niyang hindi nakita. Salamat, Marvin, sabi ni Ara. Salamat sa lahat ng tulong mo kay Miguel. Wala iyon, Ara, sagot ni Marvin. Anak ko siya at kasalanan ko ang lahat. Nagpaalam si Marvin. Hindi sila nagyakapan, hindi sila naghalikan. Ngunit sa kanilang mga mata, mayroong pag-unawa. Pag-unawa sa lahat ng nangyari at isang tahimik na pagtanggap. Lumapit din si Vanessa. Ara, ako rin. May nakita akong school sa probinsya na nangangailangan ng volunteer teacher. Gusto kong magturo. Salamat, Vanessa, sabi ni Ara. Salamat din sa tulong mo kay Miguel. Masaya ako na nakatulong ako, sagot ni Vanessa. Ngumiti. Sana maging masaya ka, Ara. At si Miguel. Nagpaalam din si Vanessa. Tulad ni Marvin, walang yakapan o halik. Ngunit sa kanilang mga puso, mayroong pagpapatawad at isang pangako na magbabago sila. Maraming taon ang lumipas, si Ara naging mas malakas. Naging isang matatag na ina sa kanyang mga anak. Nagtrabaho siya ng mas masipag at umangat sa kanyang karera. Natuto siyang mabuhay ng mag-isa nang walang Marvin. Natuto siyang magmahal muli, hindi ng isang tao, kundi ng kanyang sarili at ng kanyang mga anak. Naging simbolo siya ng pagpapatawad, ngunit hindi niya kinalimutan ang sakit. Naging aral ito sa kanya. Si Marvin, naging isang respetadong miyembro ng komunidad sa probinsya. Tinulungan niya ang maraming tao na nakulong. Tulad niya, natuto siyang bumangon mula sa kanyang pagkakamali. Natuto siyang maging mapagpakumbaba. Natuto siyang magbigay ng walang hinihinging kapalit. Si Vanessa, naging isang inspirasyon sa mga batang tinuturuan niya.
Ibinahagi niya ang kanyang kwento, ang kanyang mga pagkakamali, at ang kanyang pagbabago. Natuto siyang magmahal ng totoo, ng walang halong ambisyon. Isang araw, maraming taon na ang lumipas, naglalakad sina Ara at Miguel sa isang parke. Si Miguel, malaki na, malusog, masaya. "Mama, tignan mo oh," sabi ni Miguel habang tinuturo ang isang lalaki na naglalaro sa mga bata sa isang playground. "Siya ba si Papa?" Tiningnan ni Ara ang lalaki. Medyo payat. May puti na ang buhok. Ngunit sa kanyang mga mata, may nakita siyang init. Si Marvin. Nagkatinginan sila. Walang salita, walang galit, tanging pag-unawa at isang ngiti na puno ng kapayapaan. Hindi sila nagbalikan, hindi sila nagkabalikan. Ngunit ang kanilang mga puso ay natuto ng magpatawad. Ang kanilang mga kaluluwa ay natuto ng maging malaya. Ang kwento ni na Marvin, Vanessa at Ara ay hindi isang kwento ng happy ending sa tradisyonal na kahulugan. Ito ay isang kwento ng pagbabago, pagpapatawad, at ang pag-asa na pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, meron pa ring bagong umaga, isang bagong simula.